sandaling ito, kami ay kumilos na upang isagawa ang aming plano. Eto na nga po, at sasalubungin na namin ang unang barko na aming bibiktimahin. Sa pagkakataon ito ay nangangailangan kami ng matinding skills. Kaya na nga, si Kabuhay ay pinapakita na at dinedemonstrate ang kanyang skills kung paano kami makalalapit sa barkong ito. Habang nakikipag-negotiate si Kabuhay, ay tuloy pa rin ang aming mabilis na takbo dahil kinakailangan namin na sabayan ang bilis ng takbo ng barkong ito, dahil kung hindi, kami ay maiiwanan. Ang mga barko po palang kagaya nito ay hindi sila nag-slow down or nag-minor para kami naman ay hindi mahirapan. Kaya, ayan po, sa nakikita nyo, habang nakikipag-negotiate si Kabuhay, ay tuloy ang aming mabilis na takbo. Napakahirap at napakadelikado. Bigla nga akong kinabahan. Akala ko ay magka-crash na yung aming katig doon sa barko. Sobrang nakakatakot talaga mga kaibigan. Ayan na nga po, inaabot ko na kay Kabuhay ang balde upang dito niya ilagay yung mga isda na aming ibibenta dyan sa malaking barko. Sobrang nakakabilib mga kasandugo. Kitang kita mo si Kabuhay, hawak niya yung timon at siya pa rin ang nag-control ng accelerator habang inilalagay ang mga isda doon sa balde. Grabe! Pambihirang skills. Nakakabilib talaga. Dito sa part na ito, nag-volunteer na ako na ang hahawak ng timon, habang si Kabuhay ay sinisilid ang mga isda doon sa balde. Kitang-kita nyo naman, di ba? Ayan. Talagang hindi ko masyadong idinidikit sa barko dahil kulang pa ako sa experience pagdating sa mga ganitong bagay. At dito nga sa aming likuran, naandito kasunod namin ang mag-amang Relly Boy at si Jai Jai, kung saan ay nakaantabay lang sa amin. At ayan na nga po, inihulog na nila ang lubid na kung saan ito yung gagamitin natin para maiangat nila yung produkto na aming ibibenta. Sa part na ito, hindi agad binitawan ni Kabuhay ang isdang aming ibibenta sapagkat nakikipagtawaran pa siya doon sa mga taga-barko. Siya nga pala mga kasandugo, ang barkong ito ay from Panama, pero ang mga tripulante karamihan ay mga Pilipino. Ibang klase talaga si Kabuhay mga kasandugo. Kitang-kita nyo naman, halos dumikit na at bumangga na yung aming katig doon sa barko.
inch lang po ang pagitan. Kaya medyo nakakatakot talaga. Pero si Kabuhay, relax na relax. Kitang kita mo ang experience niya pagdating sa mga ganitong bagay. Idol ka talaga. At ayan sa likuran namin, ayan ang mag-amang Jai Jai at Relly Boy na kung saan ay nakaantabay lang sa amin. At ayan na nga po mga kasandugo, unti-unti nang binibitawan ni Kabuhay yung balde na may lamang isda. At ayan naman kitang kita nyo, hinahatak na ng mga taga-barko. Sa pagkakataong ito, tinawag na ni Kabuhay ang mag-amang Relly Boy at Jai Jai upang sila naman ang magbenta ng isda. Kaya na nga po, unti-unti nang pumapasok ang dalawa. At kami naman ay nag-giveaway na para makadikit ang mag-ama dito sa barko. Grabe talaga yung aking excitement na nararamdaman sapagkat ngayon ko lamang po na-experience sa mga ganitong pangyayari. Kitang kita nyo naman mga kasandugo si Jai Jai. Ayan, habang hawak niya yung lubid at tinatali doon sa balde. Makikita nyo na itong batang ito ay mayroon ng experience pagdating sa ganitong larangan. Sa part na ito mga kasandugo, si Jai Jai ay naglalagay na ng mga isda sa balde. At ayan na nga, unti-unti niya nang binibitawan upang mahila ng mga taga-barko ang balde na may lamang isda. Dito mo makikita ang experience ng isang tao sapagkat sa ganitong larangan, mga kasandugo, talaga pong nakakatakot. Dahil isang pagkakamali mo lang, pwede kang mapahamak at ikasawi ng iyong buhay. Sobrang nakakatakot at delikado. Kaya mga kasandugo, may experience lang talaga ang dapat na gumawa ng ganitong bagay. Ayan mga kasandugo, kitang kita nyo naman na sobrang dikit na talaga yung aming katig sa katig nila Relly Boy at sila Relly Boy doon sa barko. Isang pagkakamali lang, maaari namin itong ikapahamak. Subalit sobrang bilib ako sa mga taong ito. Galing na experience. At sobrang napakasaya, napakasarap sa pakiramdam maka-experience ng mga ganitong bagay. At iyan na nga po, muli na namin ibinabalik ang balde ng mga taga-barko. Sa part na ito, si Kabuhay ay humihingi ng pagkain sa mga taga-barko. At ayan na nga po, ibinibigay na ng mga taga-barko yung pagkain na aming nire-request.
tingnan natin mga kasandugo. At ayan, tinapay. Woohoo! Meron na tayong tinapay. Sapagkat sa totoo lang mga kasandugo, kami ay gutom na rin. Kaya nag-request na kami ng makakain. At ayan naman, ay binigyan kami ng tinapay ng mga taga-barko. Salamat sa inyo! Tayo magtitimon. At dyan na nga po nagtatapos ang aming transactions. Success! Nakapagbenta kami ng isda sa mga taga-barko at the same time, nakahingi kami ng tinapay na aming makakain. Salamat po sa inyo, mga taga-barko, at sa mga kababayan natin na nasa barkong yan. Thank you so much! Mabuhay po kayong lahat! Ayan, Victor. Panama pero mga Pilipino. Karamihan mga Pilipino ang mga tripulante. Ayan, mahaba-haba rin yung aming tinakbo. Kahabol sa inyo. Nabayaran niyo yun? Bayad. Ilang dollars yan? 10? Ha? $8? 8 times 55. Ha? $1.55, diba? 8 kilo? $10? $4 yung 8 kilo $4 di ano lang yun 200 plus lang yun. Para po sa kaliwanagan ng ating mga viewers, ang benta po pala ni Kabuhay ng 1 kilo ay $4. So pumapatak kung 55, ang 1 kilo po ng aming binenta ay halagang 220 pesos. So nagbenta po kami ng halos 2 kilo lamang. Kaya meron po kaming $8. $55, diba? 4 times 8, 32. Ha? Sa kanila $32. Kain tayo tinapay galing barko. Hanggang dito na lang po mga kasandugo ang ating video. Kung inyo pong nagustuhan, please like, share, and subscribe sa ating channel. Thank you so much for watching!